Magandang gabi mga ka-farmers. Nandito na naman tayo sa kung saang kwentong totoo. Ah, ah, Naalala ko nung 14 years old pa lang ako, running 15. So doon kami nakatira sa sa gilid ng bundok. Yung tinirahan namin parang yung gilid ng bundok, kinali lang namin o pinatag lang namin yung bundok na yon. So sa gilid ng kawayan, yung kawayan kasi parang may underground o butas sa baba. Hindi namin alam na may butas pala yung kawayan na yon. So ang gabi-gabi mayroong nagpapakita sa kay mamang na lalaki. Yung lalaki na maputi, kahit nakasira yung pirtahan, maliit lang kasi yung bahay namin, tapos yung namin yung pirtahan parang kawayan lang na pinagtagpi-tagpi. So pag talaga kayang buksan ng tao yung pertahan. So yung tao na yun pinipili talaga pumasok sa bahay kasi minsan kasi mamang nag-iisa lang yan sa bahay namin. Kami naman pupunta kami sa buto o sa barangay para manood ng TV kasi nga sa amin walang kuryente, walang ilaw, walang radyo, walang TV, parang ganyan. 15 pa lang ako o 14. So ilang ulit na ni mamang pininto sa amin na mayroong lalaki talaga na gustong pumasok sa bahay. So kala namin kwento-kwento lang ni mamang. Isang gabi karana si mamang ng hindi pagdudugo, maraming dugo at masaka mo ng tapos giting himatay siya. So papang ng parang gamot niya. So kami naman wala kami doon. Pagdating namin sa bahay, yun lang, Hindi lang pag-analali. Hindi pa kwento ng mamang nangyari sa kanya. So isang business So back to the Abrehe. Kapatid ko ng laki na Abrehe. mas matanda sa akin. Hindi lang. Naway kami dalawa. Looy man hindi man kayo gid sila mga gagmay ngani. Ipakita kay Parang kadapi siya gani. at Nanong kay nangyari tuyog-tuyog. Pakwan sa iya ba? Tapos ako nag-chat ako sa bahay sa taas. What is that? Kasi may kwarto din ako maliit. Why sa mod? Ba siya sa Why siya sa mod? Pero yung mga saing Yung tanaw niya lang. siyempre kawayan. Ay! Hindi gani pag anak kay kalain naman check. Naiyak ako sa gilid ng kwarto. Nagaupo ako. Gusto niya ang pangandang. Totoo talaga yun. Nakita ko. Bigod, may bata gali mo. Habang umiiyak ako. Hindi lain ni pirti gini kagmay. Tumang gagmay gini nga giting gini. Karo? Kuya, Hindi ba't ko na siya alam mga kung na? saan siya nanggaling. Ano kaya sa kaano? Sa Hindi kaya ko rin eh. nakitang umakyat siya eh. Nang kamo. Tapos yung lalaki ka-farmers, Looy man. napakaitim. Ano yung nagsaka ni? Tapos napakalaki na tao. Alam nyo kung anong sinasabi sa akin, kasi umiiyak ako na parang ang sakit-sakit sa isip ko na mas kinampihan pa ni mamang yung kapatid ko na lalaki samantalang siyang nauna ang unang sakit sa akin. Tapos alam nyo kung anong sinasabi ng tao na yun. Iwan ko kung ano yun, demonyo ba, kapre ba, pero hindi ko talaga iisip na kung saan siya nanggaling. Tapos hindi rin ako natatakot sa kanya, parang wala sa isip ko, natakot ako sa kanya, parang ganyan. Tapos na ang sinasabi niya sa akin, tumatawa siya sa kilid ko.
Hindi to kwento-kwento lang o gawa-gawa ko ha. Totoo talaga itong nangyayari. Ang sinasabi niya sa akin, kaya mo yan. Patayin mo. Tao rin yan. Sabi niya. Tao lang siya. Kaya mo niyang patayin. Yun ang talagang sinasabi niya sa akin. Parang ginagatungan niya ako na patayin ko yung kapatid ko na lalaki. Tapos, iniisip ko naman, syempre, naisip ko talaga na kakaiba. Tapos yun, naisip ko yung Panginoon. Parang mga sinasabi niya, inisip ko talaga yung Panginoon o ang God. So biglang nawala yung lalaki. Hindi ko alam kung saan napunta, bumaba pa siya o ano, basta bigla na lang siya nawala. Kala ko kasi sa isip ko lang, pero ko talaga, nakita ko talaga yung lalaki na yun. Tapos ilang ano na naman, ilang buwan, ayun na, nakita ko naman si Mamang at si Papang. Inaaway ni Papang si Mamang, inubugbog. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko, kapartners. Nakita ko talaga sinasaktan ni Papang si Mamang. So ayun, binugbog ko si Papang at nahimatay si Papang. Yun, ilang semana rin ako nakatira sa loob ng kamaisan kasi nga papatayin ako ni Papang. Tapos dumating yung magulang ko galing Jinsan. Sinabi niya sa akin na mag-uwi na raw ako sa bahay. Ayun, nakauwi na rin ako doon sa bahay. Tapos ilang buwan na lumipas. Sabi ni Mamang, ano yung nakikita ko sa taas ng bubong? Kwininto talaga ni Mamang yan sa amin. Akala ni Mamang kasi yung bubong namin may butas na. Tapos hindi pala ka-farmers, hindi pala yun butas. Kasi kung butas yun, steady lang. Nakita ni Mamang talaga malaking bula. Malaking bula pala yun. At alam niyo ba kung anong bula na yun? Yun ang trabungko ng mga daga. Ewan ko kung anong sa term yung ibang, sa amin kasi yun ang sabi ni Mamang, yung trabungko na yan, yung humahawak ng trabungko, yun ang hari nila o rayna. So dalawa pala yun. Tinitingnan ni Mamang, pinalapitan niya, dalawang daga, nilalaruan yung trabungko, pinapasapasahan nila. Tapos hanggat lumalapit si Mamang na agawin yun sa kanila yung trabungko na yun, biglang nawala. Baka nilunok ng isa kasi malalaki daw ng mga daga yun. Baka nilunok niya at saka tumakbo. Kasi kapag naagaw mo yan kasi, Dali. mahirap din yung agawin sa kanila. Baka ikaw yung patay nila. Hindi man yan nila pababayaan yung trabungko nila. Yun lang pinag-iingatan nila. Kasi kapag nakuha mo yan, mapapasunod mo yung mga Adlo ka man sa Carabao. sa'yo. Yan talaga yung nila, yung king at saka rain. So ilang na naman, mga ilang buwan na naman, hindi kami doon kasi nga napakahirap ng buhay doon. Walang pagkakitaan, walang trabaho. Bunga ng bayabas ka farmers. Wala kami Lalaki. kumbaga walang source of income doon sa bundok. So ilang Hindi makita. buwan na din lumipas, pumunta ako dito sa kapatid ko na babae dito sa barangay Magsaysay. So dito na ako nanirahan. So yun na nga, unang-una ko na pumunta dito sa barangay Magsaysay. Grabe ang lalaki ng ng mga mangga. Imagine 50 years na yung mangga nakatayo, halos 12 hectares. Ang lalaki talaga ng mga mangga dito sa barangay Magsaysay sa bayaw ko. So dito na naman, alam niyo ba ka-farmers, na dito ko rin na-experience yung sabi nilang seed bin.
nakita ko talaga yung sigbin. So ganito yon. Sabi kasi ng ano ko, ng bayaw, punta ka sa bahay, ganyan, magsama ka sa ate mo, iyaw kayo ng manok kasi umiinom sila ng ano ko ng kuya, yung asawa, nagano sila, nagainuman sila ng tuba pa yun kasi. Tapos sabi niya mag-ihaw ka ng manok kasi panyapon sa pulutan daw nila. Ay, bigil isma. So yun, sumama ako sa ate ko, saka nag-ihaw ako ng manok. At tapos naluto ko yung manok mga 7:45 na ng gabi. Tapos umuulan pa yun ka farmers. Tapos yung pamanggahan na yun, wala talaga yung bahay, walang ilaw, napakadilim talaga. Tapos May lubi. sa unahan, kasi Tapos layo-layo pang lubi yung na mga bahay. No? Mayroon din kasi mayroon Sana din itong bahay lubi. doon sa unahan. Walang ilaw din, walang kuryente. Tapos may nakita akong isang bagay. Nilapitan ko, sabi ko, ay kanding. May kanding dito, sabi ko. Tapos sabi ko din, hindi, parang aso, sabi ko. Pero kapag kanding to siya, sabi ko, iiyak tong kambing kasi nagaulan. Pero nagabidbid ako ng niluto ko na manok. Tapos nilapitan ko pa talaga at sinabihan ko nga, alis ka dyan sa danaanan ko, sabi ko sa kambing niya. Tapos sinisitan ko. Tapos hindi talaga mag-alis yung kambing. Paglapit pa konti, nakita ko aso. Sabi ko, napaka-unique naman tong aso na to. Maliit yung kamay sa unahan, mataas yung tainga, at saka mataas yung yung puwitan. Sabi ko, kakaibang aso na to, sabi ko. Tapos nag-iwas na ako na lang nag-iwas. Pag-iwas ko, yun na nga, doon sa unahan na nagtayo ako. Tapos inisip ko, sabi ko, ano yun? Hindi yun hindi yun kanding o aso. Yun pala, naalala ko, yun pala ang sabi nilang sigbin. Kasi may nagsabi-sabi kasi doon na mayroon talagang sigbin dyan. Pag naalala ko yung farmers na sinabi nila na sigbin, taripas talaga ako ng takbo. Yung dalang-dala kong manok na sinabawan, halos nakaula-ula na. So ayun, isang beses na naman sinabi ko sa sa bayaw yung nangyari. Grabe tawa nila sa akin. Tapos isang beses yung CR kasi namin sa Blue House, malayo yung bahay at saka yung CR. Mayroon ka pang